Okay, good morning. Finally, i-work yun software nga gitry o gamit. May buntag sa tanan og welcome sa atong panagtigom karong buntaga, the Masters Community Fellowship Church and Ministries. This is Pastor Sigfred Diaz in behalf of the pastoral staff sa TMCF. Once again, nag-meet na sadta karong buntaga in order to worship the Lord. So, sadly, ang atong panagtigom dili wata naghiusa sa usa ka building. But nevertheless, despite nga nata sa atong tagsa ka panimalay, we can still worship God. Kay in fact, ang New Testament church, ang early church met in the homes of the Christians, the early Christians. So, just so happen nga karon nag-experience to a crisis. Nevertheless, I know nga ang Ginoo do na siya plano nining tanan. He is still sovereign. We still give Him back all the praise, the honor, and the glory, and acknowledge Him, His sovereignty over our lives. So, despite sa itong sitwasyon ron, I hope that everybody this Sunday morning has come with an attitude of rather with our Lord Jesus Christ in mind, a heart to worship and remember Him this day sa atong panagtigom. So, although nga dili complete ang atong dili ingon nga kanang kompleto ang atong panagtigom, kay usually naman tay kanta, natay hantag mga buhatonon before ang mensahe, ang pag-abli sa pulong sa Ginoo. Kay restricted man ta, kay mahog mo ning virtual. So last Sunday, si Pastor Tidol ay nagwalik online. So karon ako unya next Sunday Pastor Tidol na sad amo ning puli-pulihan. So this morning, before we start to open God's Word, sa pinaka-importanting parte sa atong pag simba karong buntaga, mag-ambot ta. Lord, salamat sa kamuntagon nimong gihatag namo, Lord. Salamat, Lord, nga bisan sa nahitabo karon, nagyapon mi pribilehiyo sa pag-worship nimo, Lord, pagsimba, pagtigom sa tagsa-tagsa namong panimalay, paghinumdom na kaning adlaw, Lord. Wala mi sa bay tigumanan, sa among kasing-kasing ug nahuna, nagyapon ka, Lord, sa sentro sa among kasing-kasing ug nahuna. Ug Lord, hinaot mo ta sa pag-abli sa pulong karong buntaga. Ikaw, Lord, mahimaya o dili lang kami igo nga maminaw sa pulong, dili kami sa mga buhat ini. Kanang duog himaya among giuli dihan nimo sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Okay, so medyo maghuan ta nila nga magwali nga wa tay makit-an nga audience. But anyway, at least lain na sad ni nga kuan ako sa una ganahan ko mo try og ingon ani mawali ba online, pero na busy unya. At the same time, wa sad ko kakita pag maayo nga software or rather kaning application nga buhaton ni siya. Kaya akong gusto magud nga makita ang slides, kay lisod man kayo nga magwali unya di makita ang slides. So naanad ko nga nagyud tay slides. So para nga mas masunod na to og unsay gi-discuss. But anyway, at least in panahon na, I always regard an opportunity nga through this, although nitabo ning lockdown, enhanced community quarantine. So finally nakahimo na gyud ko ingon ani nga makawali ta online. So nakakita ra gyud ko og
pamaagi ug unsaon nga mahitabo ni kay og ako ning katong uban ang gibuhat mo gud sa uban nag-project sila sa likod sa screen. So maklaro raman sad pero kani murag mas tin-aw og ingon ani. Anyway, this morning we will be talking about nagsabot mi ni Pastor Tidol ug unsay among iwali i-series nindot i-series samtang nagkuanta online lang atong pagwali. Unya nagka-come up mi nga o kasabutan nga among paghimuon og series ang kaning The Doctrine of Grace. So doktrina sa grasya. So sa akong part kay di man ni siya in a sense o kung sige giwali niya ako sang paluapan. So meaning parallel ang among pagwali. Dili siya ingon nga series in a sense nga mosumpay ko niya so iyang giwali but rather mo refer ko kay like last Sunday hisgot man siya og total depravity kani hisgot gyapon ko so probably not this Sunday but probably next Sunday kay giparallel man ni namo para mas masabtan pag ayo or masabtan paglawom ang kaning atong paghisgutan kay kaning atong paghisgutan medyo lawom-lawom ni in fact ako ning nawali og Sunday nights daghan ninyo ang wakadungog niini kay Sunday night man ni nako nawali before no ubay-ubay ng mga buwan or katuigan tuig baka kapin or so more even more ang nilabay so right now para nga ato ning paabot sa tanan ato pahigisgutan ang kani nga topic so medyo lawom-lawom ni siya so the heading is God's Sovereignty and Salvation. Unya ang subtitle is A Thorough Discussion. Lawom-lawom gid ni siya nga pagka or ato yung gitugkad or gikaut ug maayo ang doktrina kalabot sa grasya. Unya na slash Calvinist soteriology. So ato nang mamit later on nga gitawag na siya Calvinist soteriology. So as I explain so pipila na kasanding milabay sa pagtuon sa theology or pagtuon kalabot sa study of so saan ini ang gitawag og soteriology or the study of the doctrine of salvation ang kalabot sa kalawasan nga usa sa pinaka-importanteng paghisgutanan pirme when it comes to pagtuon sa Biblia, pagtuon kalabot sa Ginoo. Ang ganing gitawag og the doctrine of salvation. Unya, subtitle sa boss pagyod, letter T, total depravity. Mo ni ang first point sa gitawag og Calvinistic soteriology or the doctrines of grace. Later on ato na explain para masabtan og maayo. Atong abli ni Bible Acts chapter 13 verse number 48. Now dili ni nato I will not preach an expository message on this text. Opening text lang ni siya. Kay daghan tag mga verses or we will go through the entire scriptures with regards to this topic. So usa lang ni siya sa mga highlight or opening text kalabot ni ini nga subject. In the first part, we will be thoroughly discussing unsay history behind ani. Nganong importante kining doktrinaha, unsay nahitabo all throughout history mo na yung first part. So wala pa kitay ablihan nga mga verses at this time. But later on, sa next part, which probably ug di na to matakol more or less not this Sunday but next Sunday ato ning paghisgutan daghan kay tag verses nga ablihan. So for now, atong introductory verse is Acts chapter 13 verse number 48. So yun ang Bible. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life believed. Now, so Bisaya akong basahan, sa diha nga ang mga hintil
nakadungog niini, sila nagmaya o gimaya ang pulong sa Ginoo og ingon kadaghan sa gitakda ngadto sa kinabuhing dayon mituo. Now take note, ingon sa kadaghan sa gitakda ngadto sa kinabuhing dayon mituo. Mga kaigsunan, sa kanilang bersikulo hadaan atong makita. By the way, just a brief background. Nasa nitabo ani si Apostle Paul actually nag-preach starting in verse number 16. Nagwali siya si Apostle Pablo. Unya taas kay iyang wali diha. Unya sa 48, hapit ng human ang pan or nakadungog. Unya ilang himaya ang Ginoo, nalipay sila, himaya nila ang Ginoo. Unya ang nituo sila kinsa man tong mga tao nga nituo. Ningon ang Biblia nga ug ingon kadaghan sa gitakda ngadto sa kinabuhing dayon mituo. In other words, katong gi-ordain, katong gitakda or gipili nituo. So ato makita diya mga kaigsunan nga sa kanilang daan nga bersikulo ato makita nga ang Ginoo di ay ang sovereign or may magbuot when it comes to salvation. Mo bitaw na nga ingon si Jesus Christ in John chapter 6 verse number 65. And he said, therefore said I unto you, that no man can come unto me except it were given unto him of my Father. Sa Bisaya pa, ug siya miingon, busa, miingon ako nganha kaninyo, nga walay tao nga makaduol ngari kanako, gawas kung ihatag ngadto kaniya sa akong amahan. Si Kristo na mismo nagsulti aniha sa ato pa, di ta sa atong kaugalingon makaduol ngadto sa amahan. Dili kita makaadto sa Ginoo. Okay? Dili ta makaduol ngadto ni Kristo og dili ihatag kaniya sa akong amahan. Ihatag di ay sa ato. So dili di kitay magbuot. In a sense, ingon ta ang kaluwasan, dawato na to ang Ginoo from our perspective. Pero sa tinud-an lang, from God's perspective, dili actually kita. Kaya sa atong kaugalingon, wala tay kapasidad nga mo adkabot ngadto sa Ginoo. Ihatag na sa amahan. Mo kana sa Acts chapter 13 verse 48, gitakda na tong daan, mautong nituo sila. But anyway, ato ning so in this opening verses ato makita daan or introductory verses, ang kaluwasan di ay sa kaluwasan. Now, by the way, God is sovereign in everything aning kalibutan. Why mahitabo aning kalibutan og dili pagtugot or wala pagtugot ang Dios. So, bisan sa atong kaluwasan, ang Ginoo maoy matuman or maoy nagbuot. Ato na makita later on. Gyagon o man o grasya. Okay? So, sa dili pa nato adtoon ablihan ang Biblia kay ang kaning doktrina kalabot sa grasya or gitawag nila og Calvinism, ang uban nga mga tao dili sila ganahan ang nga term kay ako na mga negative connotations pero ako explain later on nganong well atong irespeto ang uban nga although Calvinist sila di lang sila ganahan muda na nga term kay basin kunog maka-cause og division or di sila ganahan malabel or ngano kunong atong kuanon nga Calvin tao raman to or unsa na diha but ato nang irespeto sa uban nga mga Calvinists or sa uban nga mga nagtuo og sa doctrines of sovereign grace nga di sila ganahan mo patawag ana nga term but rather kani ako ning i-explain nganong kung di makabawo ta sa history behind aning doctrine ato makita og unsa di ka importante
nga in some sense ato gyapong i-recognize ang nagigamit sa Ginoo si Calvin sa pag-systemize ani. Okay? So para akong klaruhon kani nga Dr. Calvin ang naghimo ani. Oh, yung nga kisa man si Calvin pastor katum na mo silingan sa una. Later on ato na siyang maila-ila og kinsa na siya. Pero kani nga doktrina dili ni kang Calvin na ani sa Biblia ato makita. But muna nga ang uban di lang sila ganahan lagi nga ma-label sila. But anyway, ato ning tan-aw. Again, akong balikon kani nga doctrine ato makita sa tibok Biblia. Tanan nga points ani nga doctrine nasa tibok Biblia. Mo solid jud kay ni siya. Okay? Solid nganong solid kay mo man ang kamotoran, mo man naa sa Biblia. But before we go there, let's go back to church history. Okay. So, now, pangutana, ngano man nga, by the way, Calvin came later on. Arita first sa kikibaw man tang nanis Biblia, sumala sa akong gisulti kanina. So, logically, maingon ta nga, kaning mga butang nga, hisgutan gyud siguro nis mga nahiunang mga amahan sa simbahan. So, kinsa man ang mga nahiunang mga amahan sa simbahan or gitawag og early church sila ang mga tao nisunod sa mga apostoles. Sa ito pa, nahuman na ang New Testament canon. So wala na itong apostoles, wala na to silang namatay na to silang Pedro, silang kisa pa itong mga apostles, namatay na to sila. Na-close na ang New Testament canon. About sometime AD 96 or 0096 na close ang New Testament canon. Unya, after ato, niabot ning mga disipulo sa mga apostoles. Muna yung gitawag na ito og the early church fathers. Ang mga nahiunang mga amahan sa simbahan. Now, imong tan-awon ang ilang gipangsuwat, di wala kayo why hisgutan. Di kayo bugat or ug naaman kanang wa gyud kayo na concrete ba, wa gyud na systemize ang kalabot sa pagpili sa Ginoo sa iyang mga pinili or yung makita diyan sa atong slides makita nga the earliest Christian writers after close of the New Testament canon seems not to stress God's predestination of His elect. Di kayo wa kay sila naghisgot kalabot aning butanga about aning punto por punto sa doctrines of grace. Now again, nagpasabot nga wa na sa Biblia kay wa nila hisgutan. Dunay tulo ka possibility ani. First is the destruction of Christian writings before Constantine's Edict of Milan. Sayo diha ang na-edit man the Edict of Milan in 313. Usa man ang Edict of Milan, mo nang katong paghunong sa tanang pagluto sa mga Kristohanon kay gigrantan og religious freedom. Si Emperor Constantine, Roman Emperor, ingon siya nga stop na tanang persecution sa Christians. Mo nang Edict of Milan. So before that edict was issued, gi-persecute ang mga Christians, ang ilang mga ipangsuwat, ipangsunog. So it's possible nga usa ni reason nga wa kayo i-emphasize sa early Christian writings aside from the Bible sa God's predestination of His elect, doctrines of grace, wa kay emphasize. Secondly, the possible reason is that issues on the doctrines of grace were not raised. Why issues with regards to the doctrines of grace wa gisgutan is that most early Christian writings were devoted to addressing errors. So kalabanan nga magigisuwat sa mga nahiunang mga amahan sa simbahan. Puro pag-counter sa mga sayop ng mga doktrina atong panahon na. Gnosticism, mga sayop muna. Basta ang ila is wa kay sila nag-systemize or nagpalaw sa i-systemize ilang gihan ba ay gani issue nga mubuto ilang tubagon mo to ilang kugi kay silang suwat ato ilang i-counter inanara. So
the systemation and the formulation of Christian doctrine was only in response to conflict. Naisayop nga doktrina ilang tubagon. Nga dili holistic ang ilang approach when it comes to this. So, when it comes to soteriology, doktrina kalabot sa kaluwasan, wa kay nila gi-address. Anyway, mas focus man sila sa focus sila kayo sa kung unsay issue nga dakong mubuto diha, ila ning tubagon. No? Third and last, ang ilang stress more is obedience to God in the Christian life. Ang kalabot sa pagtuman sa Ginoo sa ilang Kristohanong kinabuhi. Kaya naman sa gitawag og katong gitudlo lain na sang sayop nga doktrina nga ni tumaw ni atong panahona. Gitudlo ini Manichaeist nga kasasaan gyud ta, di man nato matabang atong kugulingon, so dapat dili ta i-blame sa Ginoo sa atong pagkamakasasala. So ni counter mga Christians nga dili na siya pwede, dapat we should live a life that is obedient to God. So possible nga mga reasons, possible tulo ka mga rason nga nanong wala kay ni siya gisgutan sa mga early Christian writers. It doesn't mean nga kaya wa gisgutan, di na ito makita sa Biblia. Nahis Biblia all throughout. Pero, wa kaya ni siya na-emphasize. It was not later on, in the time of the church father, Augustine, 354 AD, dugay na kayo, no? 2019 gutaron. So, 354 AD, 0354 to 0430 AD, that the church, that the doctrine, the doctrines of grace as seen in scripture was tackled. So, kaning paghisgutan na to karon, naabtan pag more than 300 years, usa nga gisuwat ni siya balik, gisgutan ni siya balik. Now again, ang Bible na human, AD 96. So, gi-close. Ato makita sa Bible, diha, doctrines of grace, makita na to, kalabot sa kaluwasan, unsay gitudlo nga sakto, kalabot sa kaluwasan, kalabot sa pagpili sa Dios iyang mga elect. Na diha, after ana, murag silent ang Christendom, way gisgutan. Unya, takwahaw lang after 300 years. Nito nga si Augustine, og niingon nga, naghisgot ini. Nganong naghisgot siya ni? In response ni siya, again, ikaduhang rason sa previous, ang mga Christians ila dayong tubagon. So, na timing at this time, during the time of Augustine, dunay usa ka pagtudlo nga sayop nga gipakatag sa usa ka tawo nga gipangalan og Pelagius, a British monk. So, iyang pagtudlo nga ang original sin kuno sa tupa ang nahiunang sala sa atong nahiunang ginikanan si Adan ug si Eva, wa kuno to siya naka-taint sa human nature. Sa tupa ang depravity, no, dili siya for Pelagius, ang depravity is dili total. Sa tupa ang tao nakasala, pero ang tao doon nagyapon siya kapasidad nga mopili og unsay maayo og unsay dautan. Bisag di siya tabangan sa Ginoo, nagyapon siya kapasidad sa pagpili og unsay maayo or unsay dautan. Okay? So, gi-counter na actually ni Augustine. Sa iyang mga writings, ingon nga sayop ang gitudlo ni Pelagius. And this is probably more or less the first time that we see an early church fathers, more than 300 years since the close of the canon, since nahuman ang Biblia, more than 300 years, nga gisgutan ning doctrines of grace. Ako lang emphasize nga, again, di nagpasabot nga was Biblia. Naan is Biblia. Klaro kayo, ato paghisgutan, daghang verses tabasahon later on. But, wa nisgutan sa Christianity for more than 300 years, for the reasons given ang ihatag sa first slide. And then later on, gisgutan ni Augustine, more than 300 years later on. Onya, from Pelagius, doon na gitawag og mga semi-Pelagians nga nagtudlo nga
persons who inherited sin from Adam are still able on their own to do spiritual good, to which God would respond in grace. So para sa mga semi-Pelagians, kang Pelagios, ang iyang yung original pagtudlo, wa ko no na-taint ang pagkamakasasala sa tao, dili ko no inana ka grabe. Kay pwede pa man siyang mupili kung unsay maayo or dautan, pwede pa siyang mupili sa Ginoo para ni Pelagios. Bisag di siya tabangan sa Ginoo. Pero gi-revise ni siya nga pagtudlo sa gitawag og mga semi-Pelagians. Ingon sila nga nakasaang tao, dili total ang depravity, pero tagaan kuno ka gracious Ginoo para nga mo respond, para nga mo pero bagay po ka ka kapasidad mo ni gitudlo sa mga semi-Pelagians. Okay? Now, fast forward are dire sa 16th century. So John Calvin, usa ka sikat nga theologian o pastor sa Geneva nga namatay 1564. Okay? So 15th, 16th century na ni. So sa mga more than 1,200 years later on from the time of Augustine. Okay? Kauban ni Martin Luther sa Germany, kaning mga tawahan na mo ni sila. Dili lang sila, ubay-ubay ni sila gitawag mga reformers. Mo ni sila ang nag-emphasize og pagbalik ngadto sa unsay gisulti gyud sa pulong sa Ginoo. So usa ni siya ka pastor si John Calvin sa Geneva, Switzerland. Namatay niya atong 1564. Unya, usa ni siya pinaka-influential force sa Protestant Reformation. Nakibaw na ta nga ang Protestant Reformation nga since that time more than 500 years na. In fact, ato hisgutan pipila ka Domingo last year I think, no, or pipila na ka every year ato gi-remind nag-remind man gyud ta nga with regards to the Protestant Reformation. Yeah. Ang theme sa Protestant Reformation is after darkness, light. So pag human sa kangit-ngit, kahayag. Anong kahayag? Kaya ang kahayag makita nato or atong na obtain pinaagi sa pulong sa Dios. So kani si John Calvin usa ni siya sa mga influential naghatag og influensya gyud kalabot sa Protestant Reformation along with the other reformers, but usa ni siya ngano man kay usa man ni siya pinaka prolific or kusog kay mosuwat nga scholar. Unya na siya gisuwat kaning gitawag og the Institutes of Christian Religion. Nag-exert ni siya og tremendous influence in the Christian church worldwide. So gigamit ni siya sa Ginoo para nga ma-systemize, mahanay og unsay gisulti sa Biblia kalabot sa doctrines of grace. Okay? So kani nga doktrina once again dili ni kang Calvin. But ay para nga siya may gigamit sa Ginoo sa paghanay niini amo nang katong mga theologians, mga pastors gitawag og mga nga ni adapt niini tawgon og Calvinist. Although again, ang uban di sila ganahan kay tao pero once again ang Ginoo ni gamit og usa ka tawo pangalan og Calvin sa pahinumdom nato or pag bring back ug unsa gyud gitudlo sa Biblia kalabot sa kaluwasan. Okay, so kung ubang mga pastor nga Calvinist nagtuo sa doctrines of grace, sila ganahan tawag Calvinist, ma-avoid sila na, yang pulong na sa Ginoo bisan, why problema? Why problema? Pero kay ibaw ko ka gisgot-isgot man gud nga pag humana na kito ni mo pulong sa Ginoo, mudugay na. Ang kato sa naghibaw nga pastor nga imong kaistorya nga di sad mo adap ani. Bisa pag di ka mosulti, haingnon man gyud kung Calvinist. So mo ra gyud istorya ha. Okay?
So, but anyway, sa akong side, personally, wa ako'y problema nga modala ko og mingon ko Calvinist ko. Ang church na to way problema. Label na to nga Calvinista. Wa man na to gisimba si Calvin, wa ni na to siya gi idolo, wa ni na to siya ingon nga sakto gyud siya sa tanang butang, dili man ni siya usa ka apostol, dili sa ni inspired ang iyang writings usama sa Bible nga inspired or God-breathed. Pero with regard sa soteriology, with regard sa doktrina sa kaluwasan, siya ang gigamit sa Ginoo para mahanay ni siya tanan. Unya, dili lang siya, sa akong ginaingon, gikan pa ni Augustine, sige si Augustine, ato din na makita sa Biblia. Okay? Now, atong makita nga ang mga kasimbahanan nga napasahan sa unsay gitudlo ni Calvin, sumala siya nakita sa Biblia, sumalas nakita ni Augustine sa Biblia, usually gitawag na sila og Reformed. Okay? Although mayong kag Protestante as a whole, tanang Protestante nagtuo gyud nga salvation is by faith. Through grace, through Christ alone. Maluteran man ka or mo ni mo na basta Protestante. Pero later on, mura mo guni siya na divide ba ang term lang nga tawagon ka in terms sa imong pagka-Protestante. So na-divide ni siya. So si Calvin, katong mga nagsunod sa iyang mga gitudlo, tawag sila Reform. Unya Lutheran, kang Luther, nya nasa tigtawag Anglican Episcopalian. Actually daghan siya og mga sanga-sanga. Morning mga Lutheran, pero may kag Reformed. By the way, kita sa church, we label ourselves as Reformed. Although again, lalis na sa das uban, o sige pasabot anang Reform, mingon uban nga Reform mo sa soteriology ra, etc. So actually, di na to isgutan dire unsa, pero more or less we identify ourselves as Reformed. Now, while not all Baptist churches Baptista, but we are Reformed. Now, dili tanang Baptist nag-hold or nagbarog sa gitawag og Reformed theology. Okay. Pero sa tanang mga Baptist na gitawag og dunay sanga that flowed out of that stream. Reform still cherishes the central doctrines inherited from the Reformed branch of the Reformation. So katong mga nisunod or ilang gisubay ug unsay gitudlo di Calvin nga iyang nakita sa Biblia, nga nakita sa early church father nga si Augustine nga sa Biblia, dunay sanga sa mga Baptist nga gisubay ni siya. Okay? Ato makita diha sa atong picture sa dire sa right, doon na di usa ka dokumento gitawag og the London Baptist Confession of Faith of 1689. So mo nang ingon nga ang uban mga Baptist manggod sila nga nanong man nga Calvinist man mo nga kanang Calvinist kay kuan man na para ra mas mga Presbyterian. Okay? So actually sayop na kay dili lang ang mga Presbyterian ang nagkupot sa or nagsubay sa reform nga doctrine or nagsubay sa unsay gihanay ni Calvin. Hasta ang mga Baptist dunay branch. In fact, dako ni siya nga sanga sa mga Baptist nga nagsunod sa gitawag og reform. Okay. Ato nang paghisgutan later on. So ato makita diha nga kani manggong gitawag og
Okay. Kung balikon kay na skip ang slide. Okay. Kani mo gitawag og kaning the 5 points of Calvinism or the doctrines of grace. Kay diri man maglibot-libot ang atong discussion. Ang outline ani actually 5 sa diri gitawag unsa man nga flower. Tulip ni siya, tulip. Kaya ang 5 points TULIP. Kung mangita mo outline ani nga wali, ani nga series, mo na siya, tulip. Although nga dili na strictly mo gina siya nga TULIP gyud. Later on ako explain. Kaya pwede man 5 points, 6 points, 7 points or sa pala diha basta naa diha. Kung sige sulod sa Biblia na haom diha. Now, mo lang ni ang pinaka well known or pinakailado nga para paghanay ining atong discussion. Usually may kag doktrina or wali na gyud outline point number 1, point number 2, point number 3. So mo na nga og imong mabantayan sa first part ining slide ato makita ang first point which is letter T, which we discuss on probably in the next Sundays nga umaabot. So natay gitawag og mo ni siya mo na reason nga nanong dunay buwak diha because that is a tulip. Okay. So balik ta sa atong slide number 6. Actually, nigawas ni ang gitawag og the 5 points sa doctrines of grace tungod nga ni tumaw kalabot sa gitawag og Arminianism o Calvinism. Kaning Arminianism gi hanay sa niya ang iyang doktrina. Gisa may naghanay ani or nagpasiugda ani. Usa ka tawo nga gitawag og Jacob Arminius. Year 1560 to 1609. So nagtuod ni siya sa Geneva. Under ni siya ni Theodore Beza nga estudyante ni Calvin. So dili ni siya estudyante ni Calvin. Okay? Estudyante ni siya sa estudyante ni Calvin. Nahimo ni siyang professor of theology sa University of Leiden in 1603. Now, ang nahitabo si Arminius iyang gi-reject. Ito pa ningon siya katong gitudlo ni Calvin, although nga maestro niya, estudyante ni Calvin, pero later on, come up siya sa iyang conclusion nga katong istorya ko ni Calvin, iyang gisuwat sa Institute of Christian Religion, ang gitudlo niya ni Theodore Beza, sayop kuno to. So, sugod ato, katong iyang posisyon ni kuyanap sa tibok Holland. Nga nisunod sa unsay gitudlo ni Calvin, sumala sa unsay gisulti sa Biblia. So at that time, ang Reformed, si Calvin mismo, wala siya naghimo og 5 points. Wala siya naghimo og acronym gani nga TULIP. Wala niya gihimo na siya. Pero ang 5 points, ang gitawag og tulip, kung unsay suda na, makita nimo sa iyang isuwat, The Institutes of Christian Religion. Unya, ang unsay sud sa 5 points or tulip, makita sa nimo sa Bible. Pero wala siya naghimo sa acronym nga tulip. Si Calvin wala niya gihimo. Okay. Pero ang nahitabo ang mga Arminians nanong nahimo ng 5 points, history man ni about the doctrines of grace, about Calvinism, is because ang mga Arminians ang nagsunod sad ni Jacobus Arminius, naghimo man sila og 5 ka punto wherein ilang ningon man si Jacobus Arminius nga, Jacobus Arminius nga ang gisuldo ni Calvin sayop. So kaning mga sumusunod sad niya nagsuwat sila og nganong sayop. So 5 ka punto. Okay? Unya ang 5 ka punto ilang gipresentar sa
mga utulan. At that time, ang religion and politics was merged. So the Reformed Church, doon na siya foothold sa political system at that time. Kailan i-present dito sa otoridad. In 1610, under the name the Remonstrants. So gitawag to the Remonstrants. 46 ka mga pastor ang ni pirma ato niingon nga sakto si Jacob Arminius unya sayop si Calvin. Mubarog me kauban ni Jacob Arminius. Ang iyang punto mo ni rason among gitagsa-tagsa 5 ka rason. Mo ni ang sakto sayop si Calvin. Okay. So, unsa may nahitabo? So para nga so dako man kay ni siya nga issue ato panahon na kay once again ang estado o ang simbahan mahug og maghilabtanay pa sila sa ilang affairs, unlike today nga natay gitawag og separation of church and state. So at that time merge pa og unsay kuan sa politika o sa simbahan, ang unsay mga matters when it comes to religious matters hisgutan sa simbahan sa gobyerno. Kung hitabo kay doon na may isa medyo authority man ang reform sa Holland, hitabo gitubag sila nagpatawag og synod. Ang kaning synod, meeting ni siya sa mga church leaders, mga theologians, mga ministro simbahan para doon na sila i-resolbar ng doktrina or paghahisgutan. So, nagpatawag sila og synod. Gitawag to siya og the Synod of Dort. Ang Synod of Dort para nga tubagon ang issue nga sa gi-raise ang remonstrance, tubagon ang 5 ka punto nga gi-raise nila nganong sayop ang gisulti ni Calvin, ang iyang gisuwat sa Institute of Christian Religion, and in effect sayop ang gisulti ni Augustine and early church fathers. In that sense, ingon sila nga sayop to siya, so gipatawag nag-meeting November 13, 1618 to May 9, 1619. Okay? So, ilan man na? December, January, February, March, April, May. Mga 6 months. More or less. Almost 6 months. So, ilan ning i-consider ang 5 articles. So, doon ay 84 membro ang synod. Unya, ilang giresolbar ang datong 5 ka punto nga gipresentar sa mga nagsunod ni Jacob Arminius. So gitawag na siya karon og the Canons of the Synod of Dort or the Canons of Dort. Now, kanang unsay na resolbar nila, ang imong kita this picture mo na sila nagmeeting na sila no. Bahay na to. Apil gyapon na sa gitawag og confession of faith or pagpadayag sa pagtuo sa Reformed Church in America, the Christian Reformed Church. So pagpadayag nila sa ilang pagtuo, apil ni siya karaan na kay ning kuan, almost 500 years ago. Apil gyapon ni siya. So inana ni siya ka importante. They state the 5 points of Calvinism in response to the 5 articles of the Arminian Remonstrance. So yung makikita dire nga ang 5 ka punto, and by the way, wa pay acronym ato nga tulip. Ang 5 ka punto sa Calvinism, dire murag medyo na porma siya. Kay tubag ni siya sa 5 ka articles sa Arminian Remonstrance. So the so-called 5 points were not chosen by Calvinists as a their teachings. So actually, unsay wa ni nila ingiingon nga sila naghimo ani. Okay? Ilan ang gihimo nya ilag yung gihaom nga mahimong 5 ka punto. Tubag ra ni siya actually sa unsay gisulti sa mga Arminians nga nganong sayo pang gisulti ni Calvin 5 ka punto o gitubag.
So mo na siyang the 5 points of Calvinism. Okay? So, hopefully kaning mubo nga survey sa historical roots when it comes to the doctrines of grace, nakahatag ni siya og background. Kaya usually man gud og di ta makabaw og unsay background niining kanang usa ka doktrina, usahay di na to ma-appreciate og ngano di ay nga unsa man day ngano na ingon ani man. Although kita as Christians, as Protestants, as Baptists, atong ibarugan ang gitawag og sola scriptura, okay? Bible alone, ang Biblia mo ay basihanan sa atong faith, atong pagtuo, o sa atong practice, o sa atong buhaton, isip mga Kristohanon, ang Biblia. Importante kayo nga do natay context or do natay kahibalo kalabot og nganong naingon ani kay mas ma-appreciate nato ug unsay gibuhat sa Ginoo throughout history, nganong nainani ni siya, nganong gitawag na Calvinism, nganong nainani, nganong reformed ta, nganong inana, etc. Dili niingon nga tradisyon lang atong gisunod, susama sa Romano Katoliko to sa una. Nganong nito o magana, mao may gisulti na nato, naanda naman nato, o dili ingon ana, dapat ang atong tubag o Protestante ta, Baptista, Reform Baptista, Reform atong ibarugan, natay rason nganong mao ni ang atong baruganan. Kibaw ta throughout church history, ug Biblia ang hisgutan, why problema, makaablit, makapakli tag versikulo 15 dahana kalabot sa doctrines of grace. O nganong natawag na siya Calvinism, makatubag sad ta. Og sa early church fathers, kinsa sa hisgot dito, sama sa akusasyon sa mga Romano Katoliko, batok dilang Calvin o di Luther, nga wa may hisgutan ang early church fathers, ana, kamukambor mahimo ana. Ilam ato makita di ay si Augustine di ay iya na sa dining gihisgutan kalabot doctrines of grace. So naagi ni siya basis when it comes to not only in the scriptures but also kung ato makita instituted or in his sovereignty, yang gigamit ang mga tao, gigamit niya ang mga panghitabo in history para nga pagtudlo kalabot sa doktrina sa grasya, doktrina sa sakto, doktrinang sakto kalabot sa kaluwasan, maabot diri nato karon. So next Sunday, next Sunday, atong paghisgutan more, ato ning ipadayon ang ato series sa Doctrine of Grace. Lord, salamat sa kabuntagon imong gihatag namo. Salamat Lord sa imong pulong. Salamat Lord sa among nakita all throughout the ages. Ug yun sa nimo pagpreserbar ang imong pulong, yun sa nga gikan sa imong pulong ang doktrina nga among nakatunan karon kalabot sa imong kaluwasan, kalabot Lord sa sakto nga doktrina sa kaluwasan napasa diha all throughout history. Ikaw Lord ang natuman og nag-preserve niini Lord. Ug nagpasalamat kami karong buntaga nga anduna kami pribilehiyo nga amo ning ma-impart sa imong katawhan. Tanang dungog himaya among giuli diha nimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you and see you next Sunday.